Ayon sa ating puting ahas ay galit na galit si Kuting, si Sandra Marcos, di ba? Or aka Charis, at si Lisa Smugs. Lahat sila galit na galit dahil sa pagbulusok, pagdapa ng rating, trust rating and approval ni Kuting ng Norte. Kaya naman, ayon sa ating puting jahas ay liligwakin na daw si Cheloy Jotok Garafil. Sila ay nagkakagatan na ng bonggang-bongga epekto ng polboronic style administration. So mainit-init mga palangga ang ating balita sa inyo dahil nagkakagulo na. Sabi ko nga kagabi, di ba, panic mode. So hindi na alam nila ang gagawin dahil hindi na nila kayang ampatin ang galit ng taong bayan dahil syempre sa ginagawa nilang kabulastugan. So ang sistema palangga, nagtatraydora na sila. So si Langka, okay, si PCSO, Mel Robles, mga palangga, ay nakipag-meeting sa yate dito kay Cesar Chavez at Jeremy Regino para sibakin si Cheloy Jotok Garfield. Kiyoho, amoy kulob, hindi naliligo. Si Cesar Chavez ay ipapalit kay Jotok Garfield. At si Mel Langka naman, dahil na ubos na halos ang pera ng PCSO, ay lilipat siya sa DOT. Mga kaibigan, nagsisiraan na sila. Talagang kanya-kanya silang sip-sip kay Lisa Smugs. Kaya si Mel Robles, dahil ka may bagman nga, di ba? Siyempre, kapito ko talaga siya. Ginamit ni Mel Robles yung venue, okay, sa kanilang mafia meeting, yung yate ng isang IT expert na dating TV cameraman na ngayon ay pasimuno sa illegal na isabong sa Pilipinas. Ang pasimuno doon sa mga isabong na yon ay walang iba kundi nagngangalang si Joseph Lumbad. So ang ginawa ni Mel Robles, hiniram na yung yate nitong ni Lumbad. Okay? Hiniram na yung yate ni Joseph Lumbad at doon sila nag-meeting. Kasama sila Cesar, okay, Department of Transportation Undersecretary of Railings na si Cesar Chavez, si Philippine National Railways PNR General Manager Jeremy Regino, at ang best friend ni Joseph Lumbad na si Jay Ruiz, na dating taga ABS-CBN reporter at rumaraket na rin ngayon sa lahat ng illegal na pagkakaperahan. Yung pinag-usapan nila doon kung paano sibakin si Cheloy Jotok Garfield. Kasi hindi daw ito nagtatrabaho ng tama at siya ang dahilan kung bakit bumulusok ng pababa, parang spaghetting pababa, ang ratings ni Kuting ng Norte. Magtataka sila kung bakit lumagapak ang ratings ni Kuting. Dahil sa inyo yan. Dahil sa Lola, sa Fair Lady Marlica, dahil sa mga palangga kong patuloy na sumusuporta at nag-iingay. Walang dapat sisihin mga palangga kung bakit bumagsak at lumagapak ang ratings ni Kuting. Alam mo kung sino dapat sisihin? Hindi yung buwaka ng Genevieve sa si Lisa Smugs. Di ba? Yung polboronic management niya. The reason why kaya bumagsak si Kuting dahil sa kanyang asawang Jindot. Dahil sa kanya, dahil sa pangangamkam niya, 10 ng pamilya niya, libo-libo na kasabwat niya sa pangangamkam. Si Lisa Smugs ang dahilan kung bakit bumagsak ang rating ni Kuting. Wala nang iba. Dahil mahina ang pakiramdam ni Cheloy Jotok. Di ba? Mahina ang kanyang pakiramdam, di ba? Ni Cheloy. At wala siyang kamula-malay-malay na tinatraidor na siya nitong kanyang mga nila Langka. Di ba? So ngayon, dahil gusto siyang tanggalin nila Langka dahil nga based sa nakikita naman natin, sabog-sabog ang kaniyang communication management sa kay Kuting. Hindi niya kayang pabanguhin. Bakit? Kahit magbayad ba siya ng mga dugyot sa mga mainstream media, hindi na nila kayang pabanguhin. Kasi paano babango? Kitang-kita ng taong bayan ang paghirap ng mga nila. Ang paghirap natin, especially kayo dyan sa Pilipinas. So ang ginagawa nila ay nagsasabuatan sila ng siraan. Okay? So ngayon, ang nangyayari dito, dahil siraan sila ng siraan at kung sino ang gusto nilang ipwesto, sisirain nila at si Cheloy ang pinaka-latest nilang biktima. Pare-pareho lang sila. So pag ganitong klase mga palangga, wala talagang pupuntahan ang taong bayan. Kawawa kayo dahil mismo sila ay kakagatan kung sino ang makapwesto at at stake dito ang kinabukasan ninyo. So, ano yung agenda doon? Alright? Bakit sila nag-meeting? Ayon sa ating puting ahas na mayroong fakfak, okay? Ang agenda talaga doon sa yate na yon ay sibakin si Cheloy Jotok Garfield. Kaya nangyari dahil unang bagsak na bagsak nga yung rating ni Kuting recently, di ba?
galit na galit si Kuting, di ba? Tapos si Sandra, aka Charis, ay galit na galit siya dahil pababa ng pababa, parang spaghetting pababa, ang kanilang ratings. Wala pa sa kasaysayan ng Pilipinas na naging pangulo ang nangyari kay Kuting na first year, second year niya ay bumulusok papuntang kumunoy ang kanyang trust rating. Supposedly dapat mini-maintain yan eh, di ba? Pero dahil hindi nila kayang pigilin ang bunganga ni Maharlika, hindi kayang bayaran at ang inyong pakikiisa. Si Pangulong Duterte super maintain talaga, di ba? And even ibang mga president, super maintain ang kanyang trust rating. Pero si Kuting talagang pabulusok. Galit na galit nga si Kuting at si Sandro. Lingid sa kaalaman ni Cheloy Garafil, aka Kulob or Juto. Wala kang alam, Cheloy, you know what? Pinandidirihan ka ng mga kasama mo. Diba? Ino-okray ka. Okay? Ginagago ka nila, Emerald. Okay? Ginagago ka rin ni Lisa Smugs. Ni Sandro, galit na sila sa'yo kasi wala ka ng silbi. Ganun yan sila. Pag wala ka ng silbi, tapos ka na, itatapon ka na ng bonggang-bongga. Alam mo ba, Cheloy, na nagpatawag ng meeting si Kuting? Di ba? Hindi ka kasama. Alam mo yan, di ba? Hindi ka kasama. Oh, bakit? Sino ang nandoon? Kundi itong si Franz Imperial, na mukhang Franz Imperial, aka Gorillang Singkit. So, nandoon si Emerald, nandoon si Franz, di ba? Ang pinag-usapan nila, Chelo, yung kapalpakan mo. Kaya lingid sa iyong kaalaman ay liligwakin ka na. Pero baka pag napanood naman ni Lisa to, para sabihin niya, fake news na si Maharlika, i-delay niya yung pagtanggal sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, mag-resign ka na lang ng bonggang-bongga. Wala na kasi, mo, pati vlog mo. Ano nangyari, Franz? Oh, Gerald Barria, na ginawa din undersecretary, cameraman, sumatanggap ng 300,000 sweldo, plus kickback pa, kasama pa sa mga state visit. O, kumusta na yung mga vlog ni Kuting, di ba? Nilalangaw. Ibig sabihin, sukang-suka na ang taong bayan, majority. Ang natitira na yung mga dugyots o yung mga binabayaran ninyong mga trolls. Goodbye. Di ba? Huwag mo na nga tayong sibakin ka. Mag-courtesy resignation ka na. Unahan mo na sila ng bonggang-bongga, di ba? Mas nakakahiya yun, naliligwakin ka. Kaya ikaw, Cheloy, wag mo nang hintayin. Gumawa ka na ng resignation letter. Wag mo nang antayin matulad ka sa kay Attorney Trixie Angeles, di ba? Pinagkaisahan din yan. Pag wala ng silbi, pagkakaisa na yan. So, doon si Emerald Bukangkang, si Franz, ayan, di ba? Hindi nila sinasama si Cheloy. Ano pa ang silbi mo? Di natarantado ka na. Sumama ka na sa amin, maging puting ahas ka na. Magbigay ka na information sa akin para, lalo natin durugin yan. Total, tinapon ka na parang basahan. Di ba? Hindi na kita tatawagin Jotok. O sige, Miss Garafil na lang. Umanib ka na sa namin, sa pakikipaglaban namin. Total, ginagago ka ng mga to. O, kaya kung may natitira ka pag dekadesa, if I were you, aba, wag mo nang antayin na yung Jotok mo, pasabugin nila. Resign na. O, kasi sisabakin ka rin naman eh. Ikaw na isusunod, maybe next few days. O sa susunod na linggo. Oy, Cheloy, alam mo ba? Si Mel Robles, pinagdududahan niya yung iyong asawa na si Eric Garafil na nagbabayad sa mga mainstream media. Cheloy, kukwento ko to sa'yo kasi hindi mo alam, di kasali sa meeting. Ako kasali ako, yung anino ko nandun. Nakanang kamay, bagman ni Lisa Smugs, kung saan nyo daw dinadala ng asawa mo yung milyong-milyong budget para sa media, para sa pagbili ng media at mga dugyot na mga vloggers o yung mga media operations ninyo. So saan nyo daw dinadala? Nagsusumbong siya kay Lisa at kay Kuting. Lingid sa kaalaman mo. See? Nagsisiraan kayo lahat dahil sa inyong pagiging ganid. O, sa kabila ng mataas ang budget mo, ayon kay Langka, bakit bagsak pa rin ang ratings ni Kuting? Kasi hindi mo raw ginagawa ang trabaho mo, hindi mo ginagalingan ang media buying operations.